May mga bago ng hawak na CCTV footage ang pulisya para makatulong sa pagtunton sa isang babaeng ikakasal sana nitong linggo pero nawawala. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nitong December 14 dapat ang kasal ni Mark R.J. Reyes at fiancé ni si Shera D1. Pero ang tanging hawak ni Mark ang inarkilang bestidang pangkasal ni Shera na Miyerkules pa nawawala. Nag-message siya sa akin agad na pupunta siya ng FCM to buy bridal shoes po. Sabi niya sa akin, doon na lang daw siya bibili para makamura daw po. Then around 1:18 PM po, nag-message na siya sa akin na iiwan daw niya yung cellphone niya, pupunta na siya ng FCM. I-charge niya lang po sandali. Na-trace nila ang dinaanan ni Shera. Nahagip siya ng CCTV sa labas ng bahay nila nang lumabas si Shera at isang kuha mula sa barangay papunta sa sakayan. Wala po kaming away, especially during that day. Ayoko naman po sanang isipin, sir, na may nanguha sa kanya o ano. Kasi di naman po kami, sir, na yung pamilya na may pera. Nakikipag-ugnay na si Mark at pamilya niya sa QCPD Station Women and Children's Concerned Section. Sa pag-iimbestiga, may nakitang isa pang CCTV ang QCPD. Kuha Sabado ng umaga sa Commonwealth Avenue. Makikita dito ang isang babae na sasakay sa bus. Ayon sa QCPD, posibleng ito ang nawawalang bride-to-be. Sumakay siya ng isang bus. Kaya po ngayong araw hinahanap po yun. At binigyan po natin ng different tasking ang mga follow-up natin. Itinun over ng cellphone ni Shera sa pulisya. Palaisipan daw kung bakit iniwan ang cellphone ni Shera. Ang explanation po ng partner niya, 2 beses na yata na misplace yung cellphone at kaya iniwan. Mag-a-apply po tayo ng cyber warrant dito sa mga numbers ni Miss Shira at para po makita natin kung sino ang huling kausap niya. Hawak na rin ng pulisya ang laptop ng biktima na maaaring makatulong sa investigasyon. Isasubmit po natin din sa cybercrime group para po i-forensic exam para makita po natin kung... Sa pagpapatuloy ng investigasyon, ipinatawag ng Special Investigating Team ng pulisya si Mark, ang kapatid ng nawawalang bride-to-be at ang best friend nito at iba pang personalidad. Itinuturing na missing person ang bride-to-be pero wala raw nakikita ang mga pulis sa ngayon na foul play sa kanyang pagkawala. Unless na makita talaga natin doon sa pagsakay niya or yung pagbaba niya na merong kasama siya na medyo threatening sa kanya. Yung sa mga trabaho nila, wala namang threatening doon eh. Kasi mga regular employees lang sila. At tinanong din natin kung may kagalit. Wala naman po. Mga ordinaryong mamamayan lang din sila. Kaya nananawagan sa kanya ang QCPD. Kung nagbakasyon lang siya or may pinuntahan lang siya, kung pwede sanang kumontak immediately sa magulang para hindi na mag-alala. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Itinalaga ng Pangulo bilang bagong Presidential Legal Counsel ang abogadong si Annalisa Logan. May karanasan si Logan sa Administrative at Constitutional Law at dati siyang nanukulan bilang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs sa Office of the President. Nakabilang din siya sa shortlist noon ng Judicial and Bar Council para maging ombudsman. Si Logan ang papalit kay yumaong Presidential Legal Advisor, Juan Ponce Enrile. Effective immediately ang pagtatalaga kay Logan base sa anunsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Isa pang dating DPWH engineer nagbalik ng pera bilang bahagi ng aplikasyon para maging state witness. Siya umano ang naghahanda ng listahan ng mga proyektong pwedeng ialok sa ilang senador at nangongolekta pa umano ng kickback para sa kanila. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 40 million pesos in cash ang ibinalik sa Department of Justice ni Engineer Gerard Opulencia, dating National Capital Region District Engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH.
Bahagi ito ng kabuuang 150 million pesos na ibabalik niya sa gobyerno bilang bahagi ng kanyang pag-a-apply sa Witness Protection Program o WPP. Makatutulong daw kasi si Opolensya para patibayin ang mga kaso kaugnay sa flood control project sa Bulacan. Lumabas po sa mga pag-uusisa ng ating prosecutors na isang elemento o isang bahagi sa mga may kinalaman at may nalalaman sa mga transaksyon na to ay si Engineer Opolensya. Kaya sa pag-uusisa po natin na makakatulong ang kanyang testimonya para mapatibay ang kaso ng ating Estado, ay ito po ang naging resulta. Si Opolensya ay kasama sa mga inirekomenda ng ICI na kasuhan sa Ombudsman. Base kasi sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, si Opolensya ang naghanda ng listahan ng mga proyektong pwedeng ialok sa ilang senador. Siya rin daw ang nangolekta ng commitment o kickback para sa mga ito. Pero paglilinaw ng DOJ, ang perang ibinalik ni Opolensya ay mula umano sa iba pang proyekto ng DPWH. Actually, yung kanyang testimonya ay patungkol sa mga kaso na nangyari sa Bulacan. Pero yung pagsasauli ng pera ay base doon sa mga transaksyon na iba na kinasangkutan niya nung siya ay nasa NCR pa. At yun ang pinagbasihan ng pagsasauli. Tanong sa DOJ, paano nila natukoy na 150 million pesos ang dapat ibalik ni Opolensya? Binabase namin sa mga dinideclare ng mga witnesses natin. Tapos may kakaroon tayo ng computation sa mga declarations niya. At syempre may mga konting verification din sa parte namin. Kung di dineclare, maaaring mamiligro yung kanyang magiging bahagi ng Witness Protection Program. Dapat tell all. Nagawaran na rin siya ng provisional admission sa Witness Protection Program tulad ni na dating DPWH Engineer Henry Alcantara at dating Undersecretary Roberto Bernardo. Nasa DOJ rin ang kinatawan ng Independent Commission on Infrastructure para saksihan ang ibinalik na halaga na agad ita-turn over sa land bank. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Hindi lang Christmas decor sa nakasabit ngayon sa mga dingding. Ang mga nakadikit may ballpen, walis, pati na dustpan. At nagagawa raw na ito ng hindi ginagamitan ng anumang pandikit. Pero hindi ito magic. Ipapaliwanag natin ang siyensya sa likod ng viral ngayong friction wall trick. Dumikit sa maraming bagets ang viral trend na ito, kung saan ang anumang bagay na kanilang hawak. Dinidiin nila sa dingding at biglang sinaslide pataas. At walang kung ano-ano hindi ito nalalaglag. Ang lapis, wall pen, walis, pati na stapler, makeup at upuan. Kumakapit kahit di ginagamitan ng anumang pandikit. Magic! Itong usong-uso ngayon na friction wall trick. Kabilang sa mga kumasa sa challenge, si Teacher Minerva at ang kanyang mga students. Pagpasok ko, meron ng mga nakasabit ballpen, lapis, tapos mga walis, pinakita nila kung paano. Excited naman sila. They are just learning and having fun, so why not na makisali na rin sa kanila. Pero paano nga ba dumidikit sa dingding ng mga gamit kahit di ginagamitan ng pandikit? Kuya Kim, ano na? Tila pinaglalaruan man tayo ng ating mga mata. Ang friction wall trick, kayang paliwanag ng siyensya. Ang pagdikit ng gamit sa dingding, resulta ng kombinasyon ng friction at temporary physical change sa surface ng dingding. Yung concept mismo ng friction doon sa friction wall, tumutukoy kasi siya sa kahit anong bagay na nagkakos ng delay, ng stress, ng conflict or confusion sa physical space. Kapag diniin mo ang isang bagay sa pader at kiniskisto pataas, ang friction sa pagitan ng pader at ng bagay nagkikreate ng tinatawag na static electricity. Yung pag-grab ng object doon sa wall, nag-cause yun ng pag-charge ng isang object. Kaya yung object na hawak-hawak ng estudyante, dumikit siya temporarily doon mismo sa tinatawag na friction wall. Pero temporary lang daw ang kapit nito. At tanging mga lightweight o magagang na bagay lamang ang kayang i-hold ng nabuong static friction bond. Yung static forces, weak kasi yan. Weak na force yan. So temporarily lang yung pag-hold or pag-attract mismo ng object
as long as kaya nung tinatawag na static forces i-overcome yung tinatawag na gravitational force, no? So yung sa kaso ng upuan na dumidikit sa wall, mukhang imposible yata yun, ano? But kung yung mismong upuan ay gawa sa light materials, pwede naman. Pero panandalian lamang. Pero bago pa nausong friction wall trick, nauna ng mga hayop na ito na dumidikit at nagpapakitang gilas sa dingding. Napaisip din ba kayo kung paano ito nagagawa ng mga butiki? Ang mga butiki ay may kakayahang dumikit sa mga pader dahil sa espesyal na struktura sa kanilang mga paa. May maliliit itong mga buhok na kung tawagin ay setae. Ang bawat setae naman may mas maliliit pang dulo na tinatawag na mga spatulae. Kapag dinidiin nila ang kanilang mga paa sa pader, dumidikit ang spatulae sa surface at nabubuo ang tinatawag na van der Waals forces. Dahil sa dami ng contact points, nagiging malakas ang kapit nito kaya hindi basta-basta nahuhulog. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Palaisipan sa isang pamilya ang pagkawala ng isang amang bumiyahe pakatiklan para dalawin ng may sakit na anak. Kinumpirma ng operator ng isang ferry na naging pasahero nga nila ito. Pero walang bakas ng ama, maliban sa mga naiwan itong gamit sa barko. Nakatutok si Mari Zumali. Idinaan sa social media ni Diana Rose ang panawagan sa publiko na tulungan silang mahanap ang kanyang nawawalang 53 anyos na ama. Kwento ni Diana, bumiyahe sakay ng barko mula Batangas patungong Katiklan ng ama nitong December 13 para sana puntahan ang anak na naospital sa Bacolod matapos magkaroon ng leptospirosis. Pero mula noong December 14, petsa kung kailan nila inaasahang makakarating na sa Katiklan ng barkong lula ng ama ay hindi na raw nila ito makontakt kahit ligtas namang nakarating sa pantalan ang barkong sinakyan nito. Kasi hindi naman po ma'am ganyan si Papa ma'am kapag aalis po siya, everyday po yan nagchat-chat sa amin, nag-update, tumatawag, nagsasend po ng picture na ganito na, andito ako, nak, kumain kayo. Worry na po kami kasi kahit anong tawag namin hindi na po siya sumasagot or typically po pag tumatawag kami sa number or sa messenger, sinasagot niya po yan agad. Bandang alas 11 ng gabi ng December 14, isang lalaki raw ang sumagot sa telepono ng nawawalang ama at nagpakilalang empleyado ng Starlight Ferry, ang barkong sinakyan ng ama ni Diana. Ayon sa ferry operator, ligtas na nakarating sa Katiklan ng barko at walang naiulat na aksidente o masamang panahon sa biyahe. Kumpirmado rin daw na sakay ng barko ang nawawalang pasahero pero hindi malinaw kung nakababa ba ito o kung ano ang nangyari sa kanya. Pero naiwan daw nito ang kanyang sapatos, bag, pera, pati telepono at iba pang kagamitan sa barko. Ipinag-utos ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hale Gavan ang pagsasagawa ng masusing search and rescue operation upang mahanap ang nawawalang pasahero sa rutang Batangas-Katiklan. At pinalalawak na rin daw ang saklaw na paghahanap sa pamamagitan ng mga operasyon sa dagat at himpapawid. Sinusuri na rin ang CCTV footage sa pantalan at sa barko, ngunit wala pang malinaw na ebidensya magsasabi kung nasaan ang nawawalang ama. Nakikipag-ugnayan na rin ang PCG sa mga komunidad sa baybayin at mga mangingisda upang higit pang mapalawak ang lugar ng paghahanap. Yun lang po yung panalangin namin at panawagan na sana umuwi ka na. Lahat kami naghihintay sa'yo. Ayun lang po. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Posibleng ipagpaliban ulit ngayong araw ang pagtalakay sa 2026 National Budget ng Bicameral Conference Committee. Dahil pa rin yan sa diskusyon kaugnay sa budget ng DPWH. At kaugnay niyan, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Emil, hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin nagsisimula itong Bicameral Conference Committee meeting dito sa PICC. Alas 4 ng hapon ay nagdatingan na dito sa PICC ang mga senador at ang mga kongresista para nga sa pagpapatuloy ng BICAM meeting para sa 2026 General Appropriations Bill. Namataan natin dito nag-uusap sa Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian at kanyang counterpart na si House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing. Pero lumipas sa mga oras, hindi pa rin binubuksan ang pulong. Pasado alas 7 ng gabi, lumabas si Senate Finance Committee Vice Chairperson Kiko Pangilinan at nagpaliwanag kung bakit hindi pa rin nagsisimula ang BICAM.
Narito ang kanyang pahayag. Itong sinabi ni Sec. Vince Dizon na i-recompute nila, di ba? Yung kanilang cost of materials. So, we're waiting for that. Merong mga preliminary numbers pero yung detalye hindi pa napipirmi. They're also cross-checking. And we will also have to cross-check. Pero kaya po ba ma-analyze lahat nun, ng data, kapag kahit nandiyan na? Yun ang dilemma, depending on what we see, depending on ano yung ibibigay sa atin at ano yung i-report. So we will have to wait for that data. Yun ang pagkapaliwanag sa atin. Dahil nga dito, may posibilidad na hindi ulit matuloy ang BICAM ngayong araw dahil kahit maisumiti ang lahat ng datos, kailangan pa itong pag-aralan. Hindi ngayon makausad ang BICAM dahil ang Senado at Kamara gusto raw parehong matapos na ang issue ng DPWH budget. Kahapon, ito rin ang dahilan kung bakit pinuspo ng Senado ang pangatlong araw sana ng BICAM. Target email ng dalawang kapulungan ng Kongreso na ma-ratify ang budget sa December 22 para maisumiti na ito sa Pangulo bago matapos ang taon. Dahil sa pagkakatalang ito ay bukas na rin daw si Senador Pangilinan para sa isang reenacted budget. Pero kailangan daw nila itong ayusing mabuti. Sa ngayon ay narito pa rin naman yung mga staff at yung mga mababatas kaya mag-aantabay pa rin tayo rito, Emil, kung matutuloy ngayong araw ang BICAM. Yan ang latest mula dito sa PICC. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Naudlot man na ang pangarap na maging PBB Celebrity Collab Edition 2.0 big winner, thankful na rin sina ex-housemates Lee Victor at Inigo Jose na makakapagpasko sila kasamang kani-kanilang pamilya sa outside world. Pero sa kabila niyan, sinagot din nila ang mga issue sa dami ng violations ng kanilang batch. Makichika kay Athena Imperial. Sa ikatlong eviction night, lumabas ng bahay ni Kuya si Lee Victor ng kapuso at Inigo Jose ng kapamilya. Marami raw aral na nabaon sina Lee at Inigo mula sa kanilang mahigit isang buwang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 journey. I was able to really try paglalaba po talaga. Ang sakit pala sa kamay, grabe. Bumula naman yung... Opo. Pero nung sinampay ko na, nanigas. Yung paglinis ng kwarto namin, it became a habit. Yung mga cabinet, wala na nakasabit, nakatupi na lahat ng kumot in an orderly fashioned way. And gusto ko lang yung special mention, yung luto ni Inigo. Wow! Yung chicken breast mo. Oy! With the combination of gravy ni Ashley. Wow! Yung mga lutong bahay, doon ko talaga natutunan. Kasi sa bahay namin, yeah. Sabi ko nga sabi ko kay mama, ako na bahala magluto ng tinola, ng sinigang, adobo. Nang mapag-usapan namin ang tungkol sa issue ng violations, Kasi na-challenge yung way of life mo sa labas. Pagpasok mo doon, maraming kailangan baguhin pag nandun sa bahay. Like, yung mga bad words, syempre, you wanna be a better role model. But you learn through those hard times. Like pressure, diba? Like the saying, pressure creates diamonds. It's true kasi if you don't go through hardships, you won't know how to learn from your mistakes. aminado ang dalawang gusto nilang marating ang finals. Pero nang malamang nominated ang kanilang grupo, naisip na lang daw nilang sulitin ng isang buong linggo bago ang announcement ng evictees. Hindi na ako kinabahan kasi inaccept ko na yung fate ko. At sabi ko, sinulit ko na lang. Tapos ni-reassure ko kay Heath, since Heath yung kalaban ko. Sabi ko, Heath, matulog ka na mahimbing tonight. Don't worry about it kasi ako na yung lalabas. Enjoy ko lang yung time ko. Actually, nung week na yun, hindi ako like nagtatampo or galit. We really enjoyed talaga the last week. Enjoy lang talaga ako, indeed. That's what we did na lang po in our remaining time. Nagkwento rin si Lee tungkol sa pagiging emotional niya nang salubungin siya ng close friend na si Charlie Fleming. May promise si Charlie din sa akin na parang, if maging housemate daw ako, siya daw yung susunod sa akin. Kaya nung na-evict ako, I was looking for her. Nandun yung mom ko, lola ko, yung supporters ko. Pero parang may kulang. Siya talaga yung hanap, no? Yung sinabi niya na... Where's Charlie? Tapos bigla na lang, while I was talking to like a staff member, Phoebe, I turned around and I saw Charlie. Tapos parang, naturan na, breakdown talaga. Naiiyak talaga ako. Kasi parang, I think narinig yung nagsasorry ako kay Charlie na parang, nagsorry ako kasi parang, may promise ako na, see you next year. Ganyan. Parang,
hindi ko natupad yung promise kay Charlie kasi I want her like to be proud of me. Like parang gusto ko mapagyabang ako ni Charlie na like an amazing friend talaga. Looking at the bright side, pareho raw silang looking forward na ipagdiwang ang Pasko kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Bibilhin ang kumpanyang Prime Water ng mga bilyar ng isang kumpanyang pag-aari ng business tycoon na si Lucio Co. Batay sa anunsyo ng Villar Group, pumasok sa isang kasunduan ng kumpanya ni Co na Crystal Bridges Holding Corporation para bilhin ang Prime Water Infrastructure Corporation. Sa gitna yan ng mga reklamo kaugnay ng serbisyo ng Prime Water na una nang pinaimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Villar Group, kapag nakumpleto ang detalye ng kasunduan ay kukunin ng kumpanya ni Co ang kabuuang operasyon ng Prime Water sa buong bansa. Sa second stop ng ating mga biyaheng pampasko, papasyal naman tayo sa Batangas. Ang sikat nilang kapeng barako, abay, hinahalo na rin sa isang putahing pwedeng handa sa Noche Buena at sinubukang lutuin ni Rita, Daniela at Mike Tan. Tara, magbalikbayan tayo sa pagtutok ni Mariz Umali. Kung hindi mo pa rin ramdam ang diwa ng Pasko, bakit hindi pasyalan ang tinaguriang lalawigan ng mga magigiting? Ang Batangas. Dito, bawat bayan, palaban ang Christmas display at mga ilaw. Hindi rin siyempre kumpleto ang Pasko kung walang kainan. Bukod sa Christmas festivities, ipinagdiriwang din ng probinsya ngayong Disyembre ang kanilang 444th founding anniversary sa Alae Festival. Itinuturing ang Alae Festival na mother of all festivals ng aming lalawigan. Ito po yung araw na kung saan ay itinatag ang lalawigan ng Batangas at nagkakaroon po kami ng selebrasyon tuwing December 8. Bilang parte ng Alae Festival, nagbukas din sila ng community market dito sa kahabaan ng JP Laurel Highway, kung saan may mahigit 100 merchant booths na mabibilhan. Pero ang kinaganda rito, hindi mo na kailangang lumayo para masubukan ang mga sikat na produkto ng mga bayan dito sa Batangas. Ang hilerang ito designated para sa mga produkto ng iba't ibang bayan at lungsod sa Batangas. Nakalagay po doon, the House of Tilapia Yes po. Festival. Every June po. I'm sure Opo. meron tilapia dito Yes somewhere. po. Ayan. Dried ano orange to? tilapia Dried or orange tilanggit. tilapia o tilanggit. Opo, Hindi ba yung nila. mga tilapia po, normally mga ganyan Opo, kalalaki? ito po o yung mga- maliliit na tilapia na hindi na siya, parang hindi na siya lalaki. Kaya ginagawa pong Parang danggit. danggit. Ito po, tilanggit dito sa bayan ng Laurel, dito sa Batangas. O, di ba? Sa mga party, may Tagayan din. May pambato dyan ang San Juan, ang kanilang langbanog. So ako po ang ang sasalok. Ayan, so sasalok na tayo. Ayan. Barik. Oh. Cheers. Lasing na ako. Joke lang. Masarap. May sarili ring ipinagmamalaking kakanin ang bayan ng Rosario. Ito raw po yung kanilang produkto na sinukmani na gawa sa bigas na malagkit na nilagyan ng asukal tsaka ng gata. Parang siyang biko. Opo, biko po siya sa ibang lugar. 125 pesos lang. Perfect for your dessert. Perfect din niyang isabay sa matapang at mainit nilang kapeng barako. Ang produktong tatak Batanggenyo, ginawa ring special ingredient sa putahing pwedeng ipanghanda ngayong Pasko, ang barako ribs. Sinubukan niyang gawin ni na Sparkle Stars Rita Daniela at Mike Tan. Una po is i-rub natin siya ng salt, both side po. So rock salt siya. Sunod natin yung black pepper, and the last one is yung ating barako. Ilalagay na po natin yung, syempre kapeng barako. Kapeng barako. No? Ang kape nagbibigay ng tamang pait at magandang kulay sa pork ribs. Hindi lang basta drink ang magpapagising sa inyo. Pork ribs na rin. Kasi hindi nawawala yung pagiging Batanggenyo niya.
Lasang-lasa mo yung kaping barako. Andun yung pait, andun yung alat, andun yung pepper. Galing. Ang sarap. Ito yung busog ka na, gising ka pa. Hindi kalayuan sa night market ang Plaza Mabini na ipinangalan sa Batanggenyong binansagang utak ng himagsikat, si Apolinario Mabini. Ngayong Pasko, nag-transform ang plaza sa isang malaking Christmas display. Yung buong plaza, napapaligiran na rin ng mga pailaw. At dito sa sentro ng plaza, ang Belen, bilang paalala sa tunay na bida ngayong Pasko. Ang tema po natin ay Pasko ng Pamilyang Pilipino, Pamilyang Batanggenyo. Mula sa mga magarbong mga pailaw, nakatatakam ng mga pagkain at mga produktong proudly Batanggenyo, ganito ipinagdiriwang ng lalawigan ng Batangas ang Paskong Pinoy. Para sa Balikbayan, Paskong Pinoy 2025, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, siyam na araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Ang Pasko